Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay May 5, 2026, Martes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 14, verses 19 to 28. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe at sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe. At marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapigatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y tinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. At sa puntong ito ay ang misyon ni Pablo at ni Bernabe. Bagamat mas naging kilala natin si Pablo, pero malaking bahagi din po ng ginampanan ni Bernabe sa pagsisimula ni Pablo. Pero yun nga po, siguro magandang mapagnilayan natin yung puntong ito, na may nakakasama tayo sa paglalakbay. Malaking bagay yung meron tayong kasama. Pwedeng sabihin natin, kaya naman natin gawin mag-isa. At minsan nga nagkakaproblema pa tayo kapag meron pang ibang tao. Pero sadyang ang misyon na ibinibigay ng Diyos ay pinagkakaloob. Sabi nga sila ay sinugon dala-dalawa. Dahil alam ng Diyos kung na mas mainam na meron tayong kasama sa pagtupad ng ating misyon. Yun nga lang, kadalasan ng tao mas pinipili na mag-isa ang tao. Pero kung titinan niyo po kung ang plano ng Diyos ay may makasama ka, tapos hindi mo ito susundin, doon tayong kakaroon ng problema. So hindi ko alam, baka magandang mapagnilayan na bakit hindi nagiging maayos ang ating pamumuhay. Kasi siguro hindi natin sinusunod ang plano ng Diyos na hindi ka mag-isa. Bagamat sa umpisa, sadyang makikilala ninyo ang isa't isa, lalabas yung mga ugali, lalabas yung mga hindi ka nais-nais, pero yun yung kagandahan ng misyon. Kagandahan ng merong kasama. Sa panahon na ikaw ay pinanghihinaan, merong magpapalakas sa iyo. Sa panahon na ikaw ay nadadapa, merong magtatayo sa iyo. Sa panahon na confused ka, mayroong magpapaliwanag sa iyo. So, sana po, kung sakali ikaw ay tinawag ng Diyos, binigyan ng mga kasama,
tanggapin mo ito at ipagpasalamat sa Diyos. Mas maganda, mas masaya na meron tayong katuwang sa buhay, mas maganda at mas masaya na mayroon tayong nakakasama din sa tagumpay. Siyempre, no, sa hirap at ginhawa, nawa ay manatili tayo sa mga ibinibigay sa ating kapartner sa buhay, kasama sa misyon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.